Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro sa araw na ito. Ang atin namang content focus sa buong linggo ay makapagbilang ay mahalaga. Ang atin namang message for today o mensahe sa araw na ito ay I can tell that the quantity of set of objects does not change even though the arrangement has changed. Karagdagang aralin sa buong linggo ay matatagpuan natin sa Module 28. Inaasahan ng ating mag-aaral ay tell that the quantity of set of objects does not change even though the arrangement has changed. Ngayong buong linggo, ating tatalakayin ang tungkol sa mga sumusunod. Una, tungkol sa bilang 1 hanggang 20. Pangalawa, pagsulat ng mga bilang 1 hanggang 20. Pangatlo, pagbilang sa mga bagay sa ating paligid. At ang pang-apat, ang panuntunan sa konserbasyon. Ngayon mga bata, simulan natin ang ating aralin sa araw na ito. Halina at tayo ay magbilang. Ngayon mga bata, tayo naman ay magbabaybay ng mga pangalan ng mga bilang mula 1 hanggang 20. Gamit ang ating mga kamay, ipapalakpak natin ang mga salita o baybay o pantig ng mga pangalan ng mga bilang mula 1 hanggang 20. Kaya mga bata, halina at sabayan si teacher sa pagbaybay ng mga pangalan ng mga bilang. Handa na po ba kayo? Kung gayon, halina at simulan natin ang pagbaybay. Ito ay bilang na isa. Mahusay mga bata. Muli, sabayan nyo nga ako. Isa. Mahusay mga bata. Ito ay bilang na wa. Ngayon mga bata, bilisan natin. Wa. Mahusay mga bata. Ito naman ay bilang na tatlo. Bilisan natin mga bata. Tatlo. Mahusay mga bata. Ito naman ay bilang na apat. Bilisan natin mga bata. Apat. Mahusay mga bata. Ito naman ay bilang na 5. Bilisan natin mga bata. 5. Mahusay mga bata. Ito naman ang bilang na 6. Bilisan natin mga bata. 6. Mahusay mga bata. Ito naman ang bilang na 7. Bilisan natin mga bata. 7. Mahusay mga bata. Ang sumunod naman na bilang ay ang bilang na 8. Bilisan nga natin mga bata. 8. Mahusay. Ang bilang na ito ay siyam. Bilisan nga natin mga bata. Siyam. Mahusay mga bata. Ang bilang na ito ay 10. Bilisan nga natin mga bata. 10. Mahusay mga bata. Ang bilang na ito ay 11. Bilisan nga natin mga bata. 11. Mahusay mga bata. Ang bilang na ito ay 11.
da, la, wa. Bilisan nga natin mga bata. La, bing, da, la, wa. Mahusay mga bata. Ang bilang na ito ay la, bing, tat, lo. Bilisan nga natin mga bata. La, bing, tat, lo. Mahusay. At ang bilang na ito ay la, bing, a, pat. Bilisan nga natin mga bata. La, bing, a, pat. Mahusay. Ang bilang naman na ito ay la, bing, li, ma. Bilisan nga natin mga bata. La, bing, li, ma. Mahusay. At ang bilang na ito ay bilang na la, bing, a, nim. Bilisan nga natin mga bata. La, bing, a, nim. Mahusay. At ang bilang na ito ay bilang na la, bing, pi, to. Bilisan muli natin mga bata. La, bing, pi, to. Mahusay. Ang bilang na ito ay la, bing, wa, lo. Bilisan nga natin mga bata. La, bing, wa, lo. Mahusay. At ang bilang na ito ay bilang na la, bing, si, yam. Bilisan nga natin mga bata. La, bing, si, yam. Mahusay. At ang bilang na ito ay bilang na da, la, wam, po. Ulitin nga natin at bilisan mga bata. Da, la, wam, po. Mahusay. Bago tayo magpatuloy sa ating panibagong aralin sa araw na ito, sagutin natin ang tanong na ano ang ibig sabihin ng conservation? Ang conservation o konserbasyon sa asignaturang matematika, ito ay tumutukoy sa batayan o panuntunan na ang isa o mga pangkat ng mga bagay ay nananatili ang bilang o sukat nito kahit ito ay naiiba ang ayos o presentasyon. Orientation and position. Tingnan natin ang pagpapanatili ng bilang o sukat ng mga bagay kahit ito ay naiiba sa oryentasyon o naiba ang mga posisyon. Tingnan natin ang mga pangkat. Ang unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat. Makikita natin na iba-iba ang kanilang oryentasyon at posisyon ng mga bola sa bawat pangkat. Ngunit mga bata, tingnan natin ang kanilang mga bilang. Lahat sila ay 5 bola. May 5 bola ang bawat pangkat. Kaya ito ay nananatiling 5 ang bilang ng mga bola kahit iba-iba ang kanilang oryentasyon o posisyon. Ito ay tinatawag na conservation o konserbasyon. Ito naman ang susunod na halimbawa, ang mga pangkat ng mga saging. Ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Ngayon mga bata, nakikita natin ang pagkakaiba ng bawat pangkat. Merong sa unang pangkat magkakadikit, ang pangalawa magkakahiwalay, at ang pangatlo ay nakabaliktad ang posisyon na magkahiwalay. Makikita natin ang pagkakaiba nila. Ngunit mga bata, magkakaiba man ang posisyon o pagkakaayos ng bawat pangkat, ang bawat pangkat ay may 6 na bilang o 6 na saging. Ito ang nagpapakita kung bakit sila magkapareho, kahit iba-iba ang oryentasyon o posisyon ng mga saging. Ang bawat pangkat ay may
6 na saging, magkakaiba man ang ayos o posisyon. Ang sumunod naman na halimbawa mga bata, objects, same size, in 1-to-1 position. Ang ibig sabihin niyan, ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Ibig sabihin, ang unang pangkat ay ipinangkat muli sa kaparehong pamamaraan. Ibig sabihin, ang bawat pangkat ay may kaparehong hugis, sukat, at bilang ng mga larawan o bagay na ipinipresenta. Tulad na lamang nito, may 5 kahel sa unang pangkat at may 5 kahel din sa pangalawang pangkat. At ito ay nakaayos ng pantay ang bawat kahel sa bawat pangkat. Ito naman ang sunod na halimbawa ng pagpapangkat o pag-aayos ng mga bagay. One set of objects spread out. Ito ang unang pangkat at ipinangkat ulit siya sa pangalawang pagkakataon ng ganitong pamamaraan. Makikita natin na magkaiba ang posisyon ng dalawang pangkat ng mga kahel. Ang iba ay dikit-dikit sa unang pangkat, sa pangalawang pangkat ay magkahiwalay. Ngunit tandaan mga bata, ang dalawang pangkat ay may 5 kahel pa rin, kahit magkahiwalay ang pangalawang pangkat. Ibig sabihin, sila pa rin ay magkapareho sapagkat ang bawat pangkat ay may 5 kahel. Magkaiba lamang ang kanilang posisyon o ang espasyo ng bawat hanay ng mga kahel. Ito naman ang sumunod na halimbawa. Unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, pang-4 na pangkat, at pang-5 pangkat. Ngunit mga bata, ang bawat pangkat o ang 5 pangkat na ito ay masasabi kong pareho o magkakapareho sila. Kahit iba-iba ang kanilang oryentasyon, posisyon at pagkakaayos ng bawat blocks. Bakit po? Sapagkat ang bawat pangkat ay may 10 blocks. Magkakaiba lamang ang kanilang ayos, posisyon at presentasyon ng mga blocks. Gayon din ito mga bata, itong pizza na buo at ang pizza na hiwa-hiwalay ay masasabi nating pareho. Bakit? Sa unang set at sa pangalawang set, bilangin natin kung ilang slice ng pizza sa unang set o sa unang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 8 slice ng pizza sa unang pangkat. Sa pangalawang pangkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron ding 8 slice ng pizza sa pangalawang set. Ibig sabihin, ang dalawang set, set 1, set 2, ang pangkat 1 at pangkat 2, ay may 8 slice ng pizza. Ibig sabihin, sila ay magkapareho ang bilang, ngunit magkaiba ang presentasyon, oryentasyon, at posisyon ng mga slice pizza. Ang sumunod naman halimbawa natin ay makikita natin may 2 malaking baso na magkapareho ang dami ng laman. May tanong si teacher mga bata, kung sakaling ilipat natin ang laman ng isang baso sa mas malaking lalagyanan, magkapareho pa kaya ang laman nila? Tingnan natin at sagutin natin mga bata. Opo mga bata, magkapareho pa rin ang dami ng laman ng
unang baso at ng pangalawang lalagyanan na mas malaki sa kanya, sapagkat inilipat lamang natin ang laman ng baso na may pantay na dami sa unang baso. Sa pangalawang pagkakataon mga bata, yung dalawang baso na may pantay na dami, ang isa ay ililipat natin muli sa mas mataas at makitid na lalagyanan. Ang tanong, ang basong unang may kaparehong dami at yung inilipat na laman sa mas makitid at mas mataas na lalagyanan ay magkapareho pa kaya ang dami? Sagutin natin mga bata. Opo, magkapareho pa rin ang dami ng laman ng basong nasa una at ng basong mataas at makitid, sapagkat inilipat nga lang natin ang laman ng pangalawang baso sa mas makitid at mataas na baso. Sa pangatlong pagkakataon mga bata, ang laman ng pangalawang baso na may kaparehong laman sa unang baso ay inilipat nito sa tatlong baso na mas mababa at makitid. Ang tanong mga bata, ang laman ba ng unang baso at ng tatlong basong maliliit ay magkapareho? Sagutin natin muli mga bata. Opo, magkapareho pa rin ang dami ng laman ng unang baso at ng tatlong basong maliliit, sapagkat inilipat lamang natin ang laman ng pangalawang baso na kapantay na dami ng unang baso. Hanapin ang kapareha ko. Tingnan natin ang larawan na nasa kaliwa at hanapin natin ang kanyang kapareha sa dalawang pangkat sa kanan. Ang unang pangkat at ang pangalawang pangkat. Tingnan natin ng mabuti at tukuyin natin kung saan sila magkapareho. Alin sa dalawang pangkat ang kapareho ng nasa larawan sa kaliwa? Mahusay mga bata ang nasa pangalawang pangkat. Bakit nga ba? Sapagkat ang pizza na nasa kaliwa ay may 6 na slice. Gayon din, ang mga pizza na magkakahiwalay sa pangkat 2 ay may 6 na slice. Mahusay mga bata. Hanapin ang kapareha ko. Tingnan natin ang blocks na ito. May 6 na blocks. Ngayon, hanapin natin sa dalawang pangkat kung alin sa dalawang pangkat na ito ang kapareha niya. Ito bang nasa unang pangkat o itong nasa pangalawang pangkat? Mahusay mga bata, ang nasa unang pangkat. Magkaiba lamang ang posisyon nito, ngunit ang bilang nila ay magkapareho. Hanapin ang kapareha ko. Tingnan natin ang sa larawan mga bata. May 5 baso na may pantay-pantay na dami. Hanapin natin ang kapareho niya sa dalawang pangkat. Ito ba ay nasa unang pangkat o yung nasa pangalawang pangkat? Mahusay mga bata, ang nasa pangalawang pangkat. Magkakapareho ang bilang o dami ng mga baso. Magkaiba lamang ang kanilang posisyon. Mahusay mga bata. Tandaan mga bata, ang konservasyon o conservation sa signaturang matematika, ito ay tumutukoy sa batayan o panuntunan na ang isa o ang mga pangkat ng mga bagay ay nananatili ang bilang o sukat nito kahit ito ay naiiba ang ayos, posisyon o presentasyon. Paalam mga bata! Hanggang sa muli, ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro.